Nagpapatuloy ang ating kwento sa isang karwahe na tumatakbo. At tumigil nga ito sa isang lugar, maya-maya pa ay bumaba ang sakay nito. Ito pala ang ating bida na nakatingin sa lugar na pupuntahan niya. Ang pangalan pala ng lugar ay The Fragrance of Tea with Poetry. Bigla namang lumapit ang tauhan ni Kale sa kanya. Pero hindi pa nga ito nakapagsalita ay pinapaalis na ito ni Kale. Napahingi naman ito ng paumanhin sa kanyang young master. Pero sinabihan niya naman ito na kung gusto ba daw nito na ulitin ang sinasabi niya, habang kinakaway ang kamay sinyalas na pinapaalis niya na ito. Hindi pa nga nakaalis ang tauhan ng ating bida ay tumalikod na siya. Dali-dali namang siyang tinanong nito kung hindi na ba daw siya maghihintay sa kanyang young master. Sumang-ayon naman si Kale dito dahil magtatagal daw siya ng sandali. Sa loob nga ay nag-uusap ang mga nagpetrabaho dito. Pero nabigla naman ang nakasalamin sa napansin niya. Nakita niya pala si Kale ang kilalang basura na anak ng Count. Kaya nakatingin nga ang mga tao sa kanya na may gulat na mga ekspresyon. Kaya tinanong niya na kung sino ang may-ari sa lugar nato. Bigla namang binaba ng taong may maayos na kasuotan ang kanyang binabasang lebro. At masaya nga niyang binati ang ating bida dahil welcome daw ito. Habang mapag-alaman natin ang pangalan nito na isang mayamang bastardo na si Billos. Sa isip naman ng ating bida habang tinitingnan ito na para siyang piggy bank dahil sa katabaan nito. Ilang sandali lang ay ilinapag na ni Kale ang maraming gintong barya. Dahil plano niya daw na magstay sa third floor sa araw na to. At dalhan daw siya nito ng kahit anong tea na hindi mapait. Nang papaalis na ito ay tinanong ni Kale kung mayroon ba daw itong mga lebro ng novels or poems. Nakangiti naman itong sumagot na mayroon daw at marami daw sila nito at ibibigay niya ito sa young master na ating bida. Kaya sinabihan ito ni Kale na kung ganoon ay dalhan siya ng interesting na lebro at isang tasa ng tea. Sumang-ayon naman dito si Billos. At iinom pa daw siya ng maraming tea mamaya kaya tanggapin niya daw ito sabay abot ni Kale ng gintong barya kay Billos. Napatulala nga dito si Billos sa ibinigay ng ating bida. Kaya napasabi na lang ito na ang milyon-galon daw na halaga na ibinigay ng ating bida ay sobra-sobra na. Pero mayabang lang naman itong sinabihan ni Kale na marami siyang pera. Kaya isipin niya na lang daw ito na tip niya para sa kanya. Napaisip naman si Kale na ang pag-abuso daw ng kanyang kapangyarihan gamit ang pera. Ay kailan niya pa daw ito gagawin kung hindi ngayon. Habang patuloy sa pagtingin si Kale sa bintana na yung lugar daw na yon. Ay hinabol siya galing sa gate ng madaling araw. Nang pumunta siya para i-report ang pag-atake sa Count. Kaya instead na maghanap ng information about sa assassins na pumatay sa kanyang mahal sa buhay. Ang priority ni Choi Han ay ipadala ang patay ng maayos. Kaya napaka-maalaga talagang tao nito. Kaya ano daw ang gagawin nila dahil ang namamahala daw sa lugar ay may pakialam o wala sa useless na villagers na mamatay. Kaya naalala na lang ni Kale ang nangyari sa nabasa niya. Na sinabihan niya si Choi Han na ang baso daw ng alak sa kamay niya ay mas mahalaga pa kaysa useless na buhay nito. Kaya nga napasambit na lang si Choi Han na interesting. Dahil curious daw siya na malaman kung magbabago pa si Kale or hindi. Maya-maya ay sinunggaban na ni Choi Han si Kale at hawak-hawak nito ang mukha ni Kale at nagulat naman si Kale dito. At kung susubukan daw ay ganon ang normal na mangyayari. Kaya pinapahinahan ang sarili habang iniisip ang kaganapan sa nabasa niyang storya kaya hindi niya maiwasan na manginig sa takot. Kaya titigilan niya na lang daw ang pag-iisip about sa nangyari sa novel. Maya-maya ay nagulat ang ating bida nang may napansin siya. Ito pala si Choi Han na lumapit sa mga sundalong bantay. At ninatanong ng mga ito si Choi Han sa mga papilis sa pagkakilanlan nito. Ilang sandali lang ay umiling-iling ito. Kaya napaisip na lang si Kale na walang paraan para magkaroon si Choi Han ng pagkakilanlan sa sarili nito.
Maya-maya ay umalis ito dahil wala siyang napakita sa mga sundalong bantay. Nang si Choi Han ay masunoreng umalis pero maghihintay ito ng pagsapit ng gabi. Para tumalon sa pader at Secret Ong makapasok sa city. At pagkatapos ay pupunta siya sa lugar ni Kale na busy sa pag-inom at magko-cross ang landas nila. Kaya nang matapos ng inumin ni Kale ang tinya ay nagpasya na siyang umalis para ipagpatuloy ang plano niya. Napansin naman siya ni Bill Loss kaya tinawag siya nito. Pero sinabihan lang naman siya ni Kale na babalik siya kaya wag nitong pakialaman ang spot niya. Sumang-ayon naman si Bill Loss sa kay Kale. At sa pagbabanga niya ay pinagpapawisan ang mga tao dahil sa takot sa ating bida. Kaya nang papalabas na si Kale sa pinto ay tinitingnan nila siya halatang hindi gusto ang presensya niya. At malakas naman itong isinara ang pento ng ating bida. Napahinga naman sila ng matiwasay dahil nakalabas na si Kale. Pero nagpapasalamat nga ang mga ito nang may pagtataka dahil umalis daw ito nang walang nasasira. Sa isip naman ng ating bida ay naririnig niya ang mga tao sa loob. Pero sa ganitong sitwasyon daw, ay kailangan niyang maghanda para magkaroon ng kakayahan na maproteksyonan ang sarili niya. Para kung makaharap siya sa makapangyarihan na tao. Ang pag-survive sa kontinenting ito na ang digmaan ay laganap, ay hindi siya ang magiging malakas. Kaya kailangan niya daw magkaroon ng desente at kapangyarihan na mamuhay ng mahaba na walang mga kahirapan. At kung maging makapangyarihan nado siya ay kahit anong hirap at delikadong sitwasyon ay makakayanan niya na. Napatingala naman ang ating bida sa napuntahan niya. Kaya pumasok na nga ito sa loob. At ang sinaunang kapangyarihan daw ay nasa makikita naman natin ang isang shield na may pakpak. At kailangan daw ng ating bida ang formless shield na kagaya ng Gina gamit ng Magmage na mana shield. Makikita naman natin ang tinapay ay mainit-init pa dahil umuusok ito. Napatingin nga ang ating bida na parang may gustong gawin. Dahil sa araw daw na ito ay maghahanda siya ng isang pain para makuha ang hindi nababasag na kalasag. Nagulat naman ang nagbibinta ng tinapay sa pagkakita kay Kale at paotel-otel niyang nasambit ang pangalan ni Kale. Kaya dali-dali na rin niyang pinati si Kale sa ginagawa ng nagbibinta ay hindi na siya nagulat dahil kilala na siya sa lugar nila dahil sa ugali ng katauhan na linipatan niya. Kaya sinabihan niya na ito na bigyan siya ng tinapay. Nagulat naman ang nagbibinta kaya napatingin siya kay Kale na hindi makapaniwala. Dahil nabigla peren ang nagbabaante ay itinaas niya na ang kanyang kamay sabay turo sa iba't ibang klase ng tinapay. Pagkatapos ay ilinapag niya na ang isang gintong barya. Napatingin naman ang nagbabaante dito dahil hindi peren ito makapaniwala. Kaya sinabihan niya ito na ibalot ang lahat, napatingin naman sa kanya ang nagbabantay ng hindi makapaniwala. Sinabihan niya naman ito na pupunta siya sa isang lugar kaya kung ayaw niya daw ay hindi na natapos dahil sumagot na ang nagbabantay na wala daw problema. Kaya ibabalot niya na daw ito ng mabilis para sa kanyang young master. Ilang sandali lang ay mabilis na tumalikad ang nagbibinta ng tinapay para asikasuhin ang lahat ng binili ni Kale. Nang matapos ang nagbibinta sa pagbalot ng lahat ng biniling tinapay ni Kale ay makikita ang malaking lagayan na puno ng tinapay. Kinuha naman ito ni Kale sabay alis, sa isip niya pa na alam niya na daw ito pero ang lugar na ito daw ay iba sa Korea na pananggalingan niya. Dahil napaka-fantasy talaga ang mondong ito. Tumigil naman si Kale sa isang lugar. At napaisip na talagang napaka-basura daw talaga ng karakter niya dahil ang tingin lang ng mga tao ay parang lalamunan na siya. Kaya naiinis na si Kale sa sitwasyon. Dagdagan pa ng maputik na daan kaya kailangan niya na daw makaalis sa lugar na kinaroroonan ng ating bida. Habang naglalakad si Kale sa isang iskinita ay may dalawang sumunod sa kanya. At pinagmamasdan nga siya ng dalawang bata na may pagtataka. Kaya makikita natin si Kale sa isang burol habang makikita ang mga bahay sa baba. At ilang sandali lang ay ilinapag niya na ang dala-dala niya.
Makikita naman natin si Kale na pagod at pinagpapawisan. Napalingon naman siya sa likuran niya. Dahil napakalayo daw ng linakad niya at nakakaginhawa na nakarating daw siya dahil sa sobrang bigat ng dinala niya. Napatuon naman ang atensyon ni Kale sa harap niya dahil isang lumang kahoy daw na pento. Sa paghawak niya naman sa pento ay nasira ito ng kaunti. Kaya napalingon si Kale sa paligid dahil napakaluma na daw ang lugar na ito. At napatingala siya sa malaking puno. Napaisip naman si Kale na ang puno daw ay parang umabot na ilang daang taon na. Nagulat naman si Kale nang may sumigaw sa kanya sa likuran na isang bata na hindi niya daw pwedeng lapitan ang puno. Patuloy pa nila sinabihan si Kale na hindi pwedeng lapitan ang puno dahil kumakain daw ito ng tao. Kaya tinatawag daw itong puno na kumakain ng tao. Dahil daw ang sino man na isinabit na tao sa punong ito ay naging mamis pagsapit ng Gabe. Napangiti naman si Kale dito dahil ito daw ang hinahanap niya ng matagal. Dahil ng unang panahon daw sa ancient times. Mayroon isang tao na mahal niya ang pagkain. Dahil sa kanyang pagka-gluttony ay umabot sa pagpapaalis sa kanya sa temple kung saan siya nagtatrabaho at namatay siya. At may halaman na lumakaki sa ibabaw ng katawan niya hanggang sa naging puno ito. Kaya ang taong iyon ay napuno ng sama ng loob at nagkakaroon ng kapangyarihan na nasa puno. Kumuha naman ng tinapay si Kale. Dahil ang kapangyarihan daw ng hindi matitinag na kalasag na kanyang hinahanap ay andito. May sumigaw naman sa likuran ni Kale na wag niya daw gawin dahil mamatay siya kaya napabuntong hininga na lang si Kale. Kaya napasabi na lang siya na mayroong maiingay na bata kahit saan siya magpunta. Pero patuloy lang naman ang mga bata na sinasabihan siya na hindi siya pwedeng lumapit. Kaya napaisip na lang siya kung pinaalis niya na lang ito sa simula pa lang. Kaya napagdesisyonan ni Kale ang mga bata at nagulat naman ang mga ito sa kay Kale. Kaya sinabihan nila si Kale na baka mamatay siya dahil ang puno daw na yun ay kumakain ng tao. Pero sinabihan niya ang mga ito na hindi at pinapaalis niya ang mga ito sabay labag ng mga tinapay para sa mga ito. Dali-dali naman itong dinampot ng isang bata habang patuloy pero na binabalaan ng bata si Kale dahil kumakain daw yun ng tao. Dahil sa kulit ng bata ay mapagbanta niya itong sinabihan na kung hindi pa ba daw nila narinig ang tinatawag na Kale na basura. Natakot naman ang mga ito kaya inaya na ng bata ang kanyang nuna na umalis na. Pero bago sila umalis ay nilainggan ng bata si Kale dahil hindi daw ito pwedeng mamatay. Niinas naman si Kale dito dahil para siyang tinatakot nito. Nang nawala na ang mga bata ay kailangan niya na daw magpatuloy. Tinulog naman ni Kale ang isang tinapay sa butas ng puno. Sa pagbitaw nga niya dito ay biglang naglaho ang tinapay. Nagulat naman si Kale dahil parang palagay niya daw ay may iwan ang kamay niya. Ang kalasag daw ay naiwan sa may sakit na taong may kapangyarihan. Napangiti naman si Kale dahil sa pag-iisip niya daw sa bagay na ito ay ang sinaunang kapangyarihan. Pero ang panay na daw na ito ay kakaiba at sinaunang existence kaya karapat dapat daw talaga ito. Habang tinitingnan ang butas ay makikita ang kadiliman nito. Sa naalala sa pagbabasa niya na kailangan niya daw na pakainin ito until na ang kadiliman ay mawawala. Dahil ang kadiliman daw ay nabuo sa sama ng loob. Once na ang kadiliman ay mawala ang liwanag ay lalabas. Kaya kinuha na ni Kale ang nilalagyan ng tinapay. Dahil once na makikita niya daw ang liwanag ay ang hindi matitinag na kalasag ay magiging sa kanya. Kaya ibinuhos niya na ang lahat ng tinapay sa butas ng puno at kainin niya daw ito hanggang sa mapuno. At kung umabot ka na sa video natin ay maaaring mag-like at subscribe para ganahan tayong mag-upload mga idol. Salamat. Ilang minuto pa ay walang nangyari sa may butas. Kaya napaisip siya na siguro ay kailangan niya pa ng karagdagang 10 bags ng tinapay. Pero patuloy niya tinitingnan ang butas. Kaya napasabi na lang siya na parang nakakatakot daw ito ng kaunti. Dahil sa laki ng sama ng loob.
Makikita nga natin ang malaking puno at sinasabi ni Kale babalik na lang daw siya kinabukasan. Habang makikita naman natin ang dalawang bata na masayang kumakain ng tinapay. Nakita naman ito ni Kale at habang sa papaalis na ay napaisip siya na nasiguradong takot na takot ang mga ito na pumunta sa may puno. Pero magiging masama siya kung ilalagay niya ang mga ulo nito sa may butas para kainin. Hindi masama sa kanya pero sa kanila. Napalingon naman ang mga bata at napatigil ang mga ito sa pagkakita sa kanya. Kaya sinabihan niya ang mga ito na kung gusto daw nila ng karagdagang tinapay bukas ay wag na itong magsisilita ng mga bagay. Sa isang lugar naman na tinutuloyan ni Kale, ay bigla siyang pamaba tinanong naman siya ni Billos kung aalis ba daw siya sumang-ayon naman siya dito. Kaya sinagot siya nito na aabangan niya ang sunod na pagbisita ni Kale. Sinagot naman siya ni Kale na napaka-okay ng tea nila. At nabasa niya daw ang kalahati ng libro. Pero ang libro daw ay napaka-interesting. Dahil nagustuhan niya daw kung papaano na ang main character ay na-recognize ang kakayahan nito at kung papaano ito lumago. Kaya wag daw nitong hayaan na may ibang makabasa. Pagka ganoon ay mabasa niya ito pag bumalik siya. Sumang-ayon naman si Billos dito at ere-reserve niya daw ito para sa kanyang young master na si Kale. Kaya pakiusap daw ay bumalik si Kale dahil maghihintay ito. Habang papaalis si Kale ay sinabihan niya ito na whatever pero Sedge. Ilang sandali sa isang bar. Mayroon isang taong nabigla sa nakita niya. Ito pala si Kale at Nolly daling lumapit ang tao at magalang niya binati ang young master. Sa isip naman ni Kale na bigla ang taong ito. Pero obvious na yun na pag-iisip dahil ang lahat ng bagay na nakapalibot kay Kale ay nasa Syra pagkatapos nitong uminom. Tinagisan niya naman ng isang gintong barya ang namamahala ng bar. At inutosan niya ito na bigyan siya ng nakasanayan niyang inumin at roasted chicken breast at wag niya itong lagyan na asin. Dahil hindi pa nakapagsalita ang namamahala ay sinabihan niya itong excuse me gusto ba daw siyang hanapan ng maupuan muna. Dali-dali namang umalis ang namamahala dahil aasikasohin niya na daw ang lahat. Sa loob nga ay makikita ang mga taong malalaki ang pangangatawan. Kaya napaisip na lang si Kale na ang mga gangster at mga scammers ay busy na iwan ang tingin niya. At iniisip kang bakit siya tahimik sa oras na to. Dahil ang kadalasang nangyayari ay ang basurang galing sa mayaman pamilya ay pinapalabas ang mga gangster at scammers. Pero si Kale sa kabila ng dalawang klase ng tao, ay iniisip nito na mga akambags ang mga ganitong tao. Inabot naman bigla ng namahala ang order ng kanyang young master pinuri naman ito ni Kale. Ang bottle daw na iniinom Lage ni Kale ay ang pinakamahal na inumin sa bar na ito. Sa paglabas naman ni Kale ay binuksan niya na ang binili niya at ininom niya nga ito kaagad. Pagkatapos ay napatingin naman siya dito na may pagkamangha. At sa pakiramdam niya daw umiinit siya. Patuloy na nga siyang lumakad dahil sa naaalala niya daw ay 100 steps na lang galing sa city papunta sa gate ng pader. Na maraming niya na ito ay napasabi na lang siya ng gaya nga ng inaasahan niya. Nandito dahil sa oras na tumalon si Choi Han sa pader. Pinipitan naman ni Kale ang dalawang pusa dahil ang katawan daw ng maliit na pusa ay pinapainit ng malaking pusa. At nang pumunta si Choi Han pagkatapos tumawid sa pader dito siya napadpad. Kaya ang mundong ito ay napaka-coincidence para maglaro ng malaking role. Kaya sa isip ni Kale na nag-twist ang ankle nito para maiwasan na maapakan ang mga pusa. Sabay lingon ni Kale sa kinaroroonan ni Choi Han. Kaya napasabi na lang siya na napaka-nice na tao ay nakita niya na. Napatingin naman si Choi Han kay Kale kaya napasabi na lang si Kale na nakakaramdam siya ng nervous buti na lang daw ay nakainom siya ng alak. Pero kailangan niya daw tapusin ang trabaho niya kaya kailangan niya daw munang magbigay ng good expression. Kaya nagsalita na siya kung nagugutom ba ito. Kaya linapag niya na ang pagkain. Sabay tawag sa mga pusa para makakain. Sa pagtingin niya nga dito ay napakabata pa pala ng mga pusa kaysa inaakala niya.
Kaya patuloy niya itong kinakausap na kung kumakain ba daw ang mga ito ng chicken breast. Umiyaw naman ang pusa na parang naiintindihan si Kale. Kaya hinipol na ito ni Kale at sinabihan kumain ito ng mabuti. At patuloy niya pa itong kinausap para marinig ni Choi Han na kung may lugar ba daw ito na mapupuntahan. Tininggan naman ni Kale si Choi Han. Kaya nagpatuloy siyang nagsalita na may lugar ba day ito na matitirhan at kung nagugutom ba daw ito. Habang hinahawakan ni Kale ang mga pusa ay sa isip nito na sana hindi si Choi Han umalis. At sa tingin niya daw ay iniobserbahan siya. Kaya sinabihan niya ito na kung hindi ba daw siya sasagutin nito. Nagsalita naman si Choi Han na nagugutom siya. Sa pagkarinig nga ni Kale ay lumapit siya kay Choi Han. At sinabihan niya ito na sumunod sa kanya. At papakainin niya ito kaya napatingin si Choi Han ng hindi makapaniwala. Kaya napasabi si Kale na kung gusto niya daw magbigay ng the best expression ay kailangan niyang mag-provide ng masasarap na pagkain. At dito na lang po muna mga idol at abangan ang mga susunod na pangyayari. Salamat.